Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kumusta po ang inyong naging Pasko, no? Naway kayo po ay nag-enjoy dahil yung pag-uusapan natin ngayon medyo hindi magandang balita, no? Kasi dumarami raw po itong mga disgrasya sa daan, kaya tayo ay pinag-iingat. Okay, dito po sa Balatutunang Usap-Usapan, napapakinggan niyo po kami sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Siyempre, available din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS Receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo po itong i-download sa ating Google Play Store para sa mga Android user at sa App Store naman po para sa mga iPhone user. At balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service, syempre sa pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service sa United States Global Media o iyong mas kilala bilang Voice of America. Meron po tayong dalawang programs, ang English service tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. Philippine Standard Time po iyan sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po para po sa ating mga overseas Filipino workers at mga seafarers. Pwede pong mapakinggan gamit ang shortwave radio, lalo na po yung mga nasa laot, no? Ating mga mandaragat. Mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ako pa rin po ang inyong kasama sa programa, Bea Gaza de Guzman. At kagaya po na nabanggit ko kanina, pag-uusapan natin ito dahil nalaman natin na tumaas po ang bilang ng mga disgrasya sa daan ngayong holiday season, no? Bakit po kaya? Ano ang ating datos patungkol dito at gaano kaimportante itong tinatawag nilang road safety? Kasi alam nyo, nakita nyo ba yung nag-viral na road rage din, ano? Meron tayong mga bali-balita tungkol sa mga road rage, hindi lang po dito sa Metro Manila, maging sa probinsya din po. Kaya naman live po nating makakasama via Zoom si Attorney Robbie Consunji, Board of Trustee at ang Chairperson po for Government Relations ng Automobile Association of the Philippines o APP. Magandang araw po sa inyo, Attorney Robbie. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Good morning, Bea, at saka good morning sa mga nanonood at nakikinig. Magandang umaga po. Magandang umaga. Maraming salamat po sa pagpapaulak sa amin at sa inyo pong oras kahit holiday at Saturday. Baka nagpapahinga supposed to be si Attorney Robbie. Thank you, thank you. Naku, eto nga dahil ang Department of Health po ay iniulat na dumoble raw po ang bilang ng road crash injuries ngayong 2024 to 2025 holiday period. Sabi nila, 11,146 road crash injuries. Ano po ang masasabi nyo rito bilang kayo po ay kabahagi ng Automobile Association of the Philippines na nag-advocate po ng road safety, sir? The Automobile Association Philippines is the national auto club of the country. No? Ang main agenda namin talaga promote ang road safety at saka ang motorsport. Mm-hmm. Pero nag-alala kapag mataas ang number ng road crashes at saka road injuries. Ang reaction namin talaga is dapat kailangan natin ng precise
mas comparative figures at mas verifiable data. Ang in-announce nila na 7,146 patients cover a limited number of hospitals. Hindi ho yan total hospital count. Marami pa unreported. At saka ang report nun, ang pagkaindik ko sa mga press release, buhat December 2024 hanggang sa July 2025. At saka yung inks na yun, in comparison to the period October to November 2024. Kaya wala yan sa 2025 numbers. Kung ukyat na siya December 2024, this year 2025, aakyat yan. Kung wala tayong ginagawa tungkol sa road safety. Okay. So, meron pa pong mga unreported dito. Kumbaga kasi binase lang po ito sa mga datos na galing sa ospital. And at the same time, yung period niya ay hindi pa kasama yung mismong December, no? Aakyat pa siya. Kasi meron din tayong datos hanggang end of December supposed to be. Ngayon, Attorney Robbie, sa tingin nyo, bakit po kaya umaakyat yung bilang ng mga disgrasya sa daan pag sumasapit po yung Christmas at saka yung bagong taon? Kailangan aminin na ang Pasko hindi nangyayari araw. At saka ang holiday season, at saka New Year, yung New Year, hindi nangyayari araw. Because hindi man siya nakasanayan at araw-araw ang gala. Dapat list ang drivers, listo ng turista sa unusual and peak season activity, no? Ibig sabihin, yung mga ang dami na niisip tungkol party, celebration, fireworks, papuntok, inuman. Nakaka-distract talaga yan para sa pamaneho. Kung araw-araw di-distract na kayo sa dami ng nababasa, pinapanood natin sa kalye, lalo na pag-holiday season, dahil mga alcohol, may nag-iinuman, may mga sobrang kain, may mga attack, may mga maunok na lugar na nakaka-asthma. Because they're unusual activities, we have looked at it as unusual high level of activity require a high level of tension on road. Bilang driver, bilang rider, aminin na rin na iba ang pagdadrive sa Pasko. Dahil kung hindi ito alero, ang pinisipan natin pag-deliver ng leyon, kung dalang ba si Leton o hindi, aaba ako sa regalo o hindi. Ibahin talaga mag-iisip. Ayusin natin, alam na traffic, nating mass traffic. Pero hindi taga-adjust. Ang adjustment po natin, magmamadali. Iinit ang ulo, iinit ang road rage, akyat na naman si road rage. Kaya nga. At saka, ikipakali talaga dahil ang dami sabay-sabay pa-party. So, alcohol, mas maraming aktibidad na kailangang mapuntahan, kaya yung tension sa daan ay talagang nagsusurface, ano? So, kailangan talaga rito, no, pasensya, no, sa lalo na po sa mga nagmamaneho. Attorney, sabi nyo kanina, yung datos ng Department of Health ay sa mga ospital lamang. Kaya ang tanong namin ngayon, minomonitor nyo din po ba sa AAP ang road crashes, at kung meron kayong sariling datos, pwede po ba nating maibahagi sa ating mga tagapakinig at tagapanood para malaman nila yung bilang? Kasi pag alam mo yung bilang, syempre mas magiging careful ka. Hindi mo naman pwedeng pabayaan na lang na umaakyat siya tapos magiging careless pa rin tayo. Sir? Ang minomonitor niya yung mga members niya. Minomonitor niya yung count ng mga members. Wala kami talaga nakikitang as ng mga incident, ng road crash o aksidente na sinasabi. Dahil karamihan ng members ng AAP ay private motor vehicle owners saka motorcycle owners. No? Okay. Pero wala rin yung source.
Na-monitor po namin mga release ng PNP, LTO, MMDA, DOH, mga hospital services. Meron silang mga datos. Kaya ang pinopropose ng AAP in the coming year 2026 Okay. and the legislation for it is to promote forensic investigation of all transportation crash incidents. No, this will mean that need to adopt a more specific manner of investigation of road crashes. Ano yung dahan? Ano ang may cause? Nangyari? Tungkol sa kalye, tungkol ba sa driver, tungkol ba sa pag-inom, tungkol ba sa signage, tungkol ba sa enforcement. Para hindi sagana kami ng sino man ang kasalanan. Hindi kami nagkat ng kasalanan. Hinahanap ng AAPI, ano ang pwede nating gawin para maiwasan. Pag meron tayo nakita road crash o nag-crash bus, Camarines, bidig nung isang araw, ang gusto na makita na kung ba talaga siya na preno. Meron ba talaga mag-test ng preno, no? At nawala talaga. Kasi pag sinabi ng driver na wala ng preno, wala ng control, nakatuna, idlit. Ang tanong namin dyan, natulog ba siya yung yun? Natulog ba siya buong linggo na yun? Ilang oras ba siya natutulog? Pero wala tayong kwentong noon. Kaya sa lahat ng crash at saka aksidente sa kalye, kadasan lang sinabi ng police, DE1 crashed in vehicle 2. Nawala ng control, period. Oo nga, no? Hindi dapat matut tayo sa mga crash na At ang regulators at sa legislation Congress mag-impose ng preventive measures, no? Tungkol hindi tayo natuto sa mga crash ng ibang tao, sa pagkamali ng ibang tao, aksidente ng ibang tao. This is what is being now by the FIA, the mother organization of the AAP, the Federation National Automobile, FIA together with FIA Foundation and the former chairperson of the U.S. National Transportation Safety Board is pushing the 5I framework. The 5I framework essentially is to put forensic investigation on the ground at all crashes. If we play back happened to the Sid North NLEX crash early last year, or the very, very notorious bola problem at the NAIA Terminal 1. Hindi namin nakikita immediate investigation. That's the number one. Hindi namin nakikita na in-depth investigation. Wala ring impartial investigator. Kanya-kanyang agenda ang nakikita namin sa mga investigator. Dapat independent yung investigate. Mas siyang invest. Ako sabi na road safety yung bus, hindi ako pwede investigate dyan. Dahil pawalan siya ng preno, ibig sabihin, mali ang certification ko. Kung ako nag-certify na safe yung kotse na yun, ako mag-investigate. Hindi ko pwede. Dapat independent. At saka ang final I is, it should be for injury prevention. So hindi kami nagkat ng turuan. Ayaw namin magruan kung sino may kasalanan. Ang gusto namin gawin, ano bang regulasyon dapat ilas ng mga regulatory agency? LTO, LTFD, DOTR, CAAP, Teleports, there are very transportation-rated agency that can do preventive measures to avoid crashes or accidents. So basically preventive measure tayo. Attorney Robbie, sabi nyo 5I framework. Pwede po bang pakiulit natin yon, yung 5I framework natin? Ang na-catch ko is yung investigation. Tapos meron pa po kayong nabanggit na iba? It must be immediate. It must be It must be impartial. It is independent.
it is geared toward injury prevention. Okay. The AT this coming year is to push its campaign for the 5I framework. We're going to call stakeholders in the transportation and mobility industry so that we can convene and we can agree on how we're going to do a 5I framework. Very similar to the methodology used by the National Transportation Safety Board of the United States of America. Yun, nabanggit ka kasi while you are discussing po yung 5I Framework Campaign, ang naalala ko po rito kasi meron din pong kampanya ng Action for Road Safety ang United Nations. Ano po ang pagkakatulad dito sa tingin nyo po ba? Ito rin po ay epektibo? Gaano po ito ka-epektibo? Or ano po ang inyong masasabi doon sa kinakampanya rin po ng UN na Action for Road Safety? Walang single cure itong road crash at saka road accidents on the at saka mga death at saka injury. The United Nations World Plan has a road safety campaign for the second decade of action. Objective nila from 2020 to 2030, there is a reduction of 50% of road injuries. It has elements of campaigning for safe roads, safe vehicles, safe speed, safe road users, and post-crash care. The IAA also works under the UN Global Plan. The AP works under the UN Global Plan. Support this UN Global Plan for road safety. It's a framework na una na yung road safety plan at saka yung mga agencies din dito are implementing a system approach. I sat through a safety summit last September and the various agents will admit na ginagamit nila yung system approach. Ang bibalak na safety campaign for 5I is just one of the facets or one of the elements leading to a safer campaign. It is going to implement it for preventive measures compared to the overall global plan of the United Nations. Okay. So, ito po ay global. Gusto ko yung sinabi ni ni Attorney Robbie na wala namang iisa na framework. So, siguro ito tailor fit sa kung ano yung mga nakikita nating suliranin. Sabi niya nga kanina, ang napansin niya is wala tayong in-depth na pag-iimbestiga. Pag nalaman kasi natin yung mga root cause, ganyan, ay talagang makapaglalagay tayo ng mga preventive measures na sinasabi niya. So, ayun, maganda pong punto iyon na wala naman pong iisang pamamaraan. Actually, we can learn from UN or we can learn from yung mga measures or suggestions ng AAP para po matugunan itong problema natin sa daan, no? Dumaraming disgrasya. Ngayon, Attorney Robbie, I'm not sure kung napanood niyo po ito, pero may nag-viral po na video sa social media, nagkalat na sa TikTok, Facebook, Instagram. Itong video po sa may Marikina Riverbanks na talagang bumaba yung mga nagmamaneho tapos nagsabunutan, nagsakalan. Hindi ko po alam kung napanood niyo yun, pero dahil viral siya, I assume napanood niyo po. Ano po ang masasabi natin dito, Attorney Consunji? Bakit naman po umaabot tayo sa ganito? Paano natin maiiwasan ang mga ganito? Napanood yan, Bea, yung may saktos yung bahing pasero. Yes, di ba, Attorney? Diba? Paano na yan? It's a very sad development, no? The quality of road has deteriorated so much, no? Ang road rage kasi very hot topic. It is a combination of many things. You look at the age bracket, those involved and the years each they went to driving school, aminin natin, yun yung mga na walang driving school. Walang driving lessons, walang katusiya, walang common sense. Ang pagmamano ay bumili ng lisensya, student permit at lisensya sa figure. Ang kailangan natin ibalik yung road education, road safety education.
driving education. Ang road safety is one thing, ang driving education another thing. So two different lessons. Ang ginawa namin sa AP ay tinuturuan namin ang bata sa elementary at saka sa high school at saka yung kanilang high school teachers, grade school teacher at saka yung mga guide sa malapit sa eskwelahan. It is a pilot project that we have started in Quezon City. We're hoping na pag naturuan natin mga bata at mas nila kaya kay nanay, kay tay, no, at mas matutuan natin yung mga adult. Dahil sa mga bata yung mensahe. No? At saka ang penetration talaga ng AAP's road safety train is towards the Quezon City because marami siyang school, grade school, public, elementary, public, and private schools. Pero it is a teaching method, no? I go back, yung drive school 20 or 15 years ago did not a lesson. Itong mga bata ngayon, 2026, will get a lesson on road safety, ng pedestrian light, anong ibig ng red light, green light. Doon pa dapat natin turuan yung tao. Okay. Yung mga 30-year-olds, 40-year-olds, next time na yan. Kasi priority namin yung mga bata. Kasi baka yung mga bata, silang laging nasa road crash, accident, port. So if we start a campaign slowly and hoping the campaign can be duplicated on an LU and a public school and private school basis, and it is community-based, is more implementable compared to in-feel natin nahanap yung mga titigas ulo na rider at saka driver. Ayaw naman sumunod sa full stop, ayaw naman sumunod sa red light. It's as I said at the start, there's no slow cure. It's going to be many cures as much our resources are allowed. At AA, we have to admit, very limited ang sources din namin. Hindi namin magawang Manila yung educational campaign. To go back to road rage. Road rage is a temper. It is iba ang magkaintindi ng guhit sa lupa. Iba ang kaintindi mo sa stoplight, sa red light, stop sign. Ibang pagkaintindi na magkaiba ang kaintindi natin sa alternate merging. Yung sinabi nila sa Marikina, ang kaintindi ko, may dik na magkamilya at may isang gustong sumingit. Doon sa nagka-problema. Bag nagbaan yung magkamag-aan sa sasakan dahil ayaw magpangit nung isa. Of course, there is mas marami yun, mas nakakapot, di ba? Pero pag pilit naman ng kabit, ba't tayo mapag-awang punong man sa pagpasok sa park lot? No? But it is more basic than it is basic as manners and right cup. But it also goes to the basics road courtesy, goes to the basics of road rules. Sino ang dapat una, sino ang dapat bigay? Ako sa kanan, ikaw sa kaliwa, sino magbigay? So, you see, it is no real cure yan, no? And let's talk about it openly. And unless Paskong nagmamali tayo nila. Pasko ngayon, pero pagdating na New Year, wala na pamilya dahil road rage ngayon, no? Mag-ingat man tayo sa daan. Marami tayo. It is not worth it. No, it's not worth talaga. Ayan, so ang takeaway natin sa sinabi ni Attorney Robbie, basic manners and right conduct, pinaka-primary or heart para makaiwas sa road rage. Yung temper, i-tone down daw. At syempre, dito tayo, driving or driver's education. So, napakagandang mga punto. Attorney, ito na lang po, we're running out of material time. Ang ganda po ng mga recommendation ninyo. Pero ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Bea, ilang araw na lang mag-New Year na. O kaya ang year's resolution na mag-driver at rider. Di ba natin gawin makabahan ng resolution tungkol sa road safety at yun sa pag-iingat tayo? Yun yung wish namin na
gumawa naman kayo ng New Year resolution tungkol sa safety. Yun. Alaman natin mga kasalanan natin, hindi ako si-signal light, hindi ako nag-ilaw, hindi ako bibigay ng daan, spray daan, hindi ko inaas yung auto. Yun sinasalo nung kailangan gawin. Anong putala dyan, be? Gagawa ba tayo ng New Year's resolution para sa road safety? Sa kanyang maliit na parang makakatulong tayo sa Road Safe Campaign 2026. Yun. Napakaganda mensahe. Maraming salamat po, Attorney Robbie, sa inyo pong oras. Mabuhay po kayo at manigong bagong taon po sa inyo. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, Ms. Bea. Happy New Year! Happy New Year po. Yan po si Attorney Robbie Consunji, Board of Trustee at Chairperson po for Government Relations ng Automobile Association of the Philippines, so AAP. Nako, New Year's resolution daw dapat nating gawin ay yung road safety. Magbabalik po ang palatuntunang usap-usapan makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov PH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov PH Super App. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, nagbabalik po ang palatuntunang usap-usapan. Kasama niyo pa rin po ako sa programa, Bea Gaza de Guzman. Siyempre, napapakinggan, napapanood sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel, maging sa audio streaming at online radio gamit po ang inyong eVox PBS receiver app. Balik shortwave na rin po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies para sa English service, 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Sa Filipino service naman po, 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Sa ikalawang bahagi po na ating palatuntunang usap-usapan ay usapang paputok naman po tayo, no? Dahil syempre magbabagong taon na at yung mga ilang kababayan natin dyan na gustong-gustong gumamit ng mga paputok at na ito, usapang disgrasya na naman po kung hindi po sa daan. Ito naman po paggamit ng paputok. Pero syempre, binabalanse po natin ang kabuhayan ng ating mga kababayan din and at the same time po yung kaligtasan ng publiko. Kaya naman, walang ibang makakapagpaliwanag nito kundi po ang President ng Philippine Fireworks Association. Nandito po kasama natin live via phone patch si Sir Joven Ong. Magandang araw po sa inyo, Sir Joven. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi, good morning, Bea, at sa lahat ng nakikinig, good morning. Good morning po. Maraming salamat po sa inyong oras. Sir Joven, ito po ang katanungan. Ano-ano po yung mga hakbang ng Philippine Fireworks Association o PFA para sa kaligtasan sa pagdiriwang po ng bagong taon, lalo na po sa usapin ng fireworks o paputok? Ang Philippine Fireworks Association, we always conduct seminars sa mga dealers, sa mga gustong magtinda, sa mga nagmamanufacture ng mga fireworks at mga paputok at pailaw with coordination with PNP para alam ng tao kung ano ang mga safety guidelines, hindi sila mag-aalaw ng mga naninigarilyo malapit sa mga tindahan nila, saka yung mga lahat po ng mga guidelines para sa paglilisensya ng maayos, ganun po. So, tinuturuan namin sila na pag magtitinda sila, lagi nilang sasabihan ng mga bumibili kung paano ang tamang paggamit ng mga papatok at pailaw.
Sir Joven, ano-ano po yung mga karaniwang hamon ng ating mga fireworks retailer pagdating po sa compliance sa fireworks safety? Sabi nyo po, sineseminar nyo rin po sila at nagbababa din po kayo ng mga guidelines. So ano po yung mga challenges sa pag-comply dito po sa guidelines na ito? Wala naman talagang mahirap para sumunod sa batas na existing. Kailangan lang nila mag-apply ng mga licenses sa PNP, sa Bureau of Fire, sa local government. Okay. Yeah. So, ang hamon dyan actually is kung may bibili or walang bibili doon sa pwesto nila. No? Okay. Alright. Yun kasi we are also concerned din po sa livelihood. Pero meron pong suggestion si Governor Daniel Fernando. I think kasama po yata kayo sa pulong nito. So I know na medyo well-versed Yes. po kayo dito. Na bumuo raw po ng kooperatiba sa mga small-scale pyrotechnic entrepreneurs, lalo na po dyan sa Bulacan area. Ano po ang nakikita ng PFA na epekto dito sa industry ng fireworks? Ang layunin kasi ni Gov. Daniel is na sana yung mga illegal ngayon, dahil maliliit lang sila, kung gusto nila, pwede silang bumuo ng kooperatiba, tapos lahat po ay malilisensyahan. Nang sa ganun po, nakita naman natin this year alone, ilang pagsabog ng mga illegal manufacturers ang nangyari. Yes. So matuturuan natin kung legal sila at hindi sila tago-tago, pwede natin silang maturuan ng mga safety guidelines kung bakit para makaiwas sila sa ganitong mga aksidente. So maganda yun para sa industriya dahil every time na may mga ganung aksidente, siyempre nanganganib yung aming industry, di po ba? So mas maganda na yung mga illegal, ma-encourage natin na mag-legal at matuturuan natin sila ng tamang pamamaraan ng pag-ingat. Tapos mas ma-regulate natin na maayos. Hindi lang yung paggawaan kung ano yung tamang disenyo. Lahat po na para safe, pati yung mga manggagawa ng mga illegal. Magiging safe. Yes, speaking of illegal, yes, go ahead, sir. Sorry. Yes po? No, I was saying also na yung kalidad nila, matuturuan natin sila na ano yung tamang pamamaraan ng paggawa para mas may kalidad po yung produkto nila. Ayun. Okay. And Sir Joven, ito po kasi nabanggit nyo na rin po yung mga illegal or yung mga underground na mga pabrika. Meron po ba kayong collaboration with PNP para po rito sa mga ganito? Meron, nakikipag-ugnay tayo sa CSG, tsaka Firearms and Explosives Office. And also, nag-meeting kami nung isang, I think that was early this month, tungkol po sa mga online selling ng mga illegal. Kasi, alam mo, nagugulat talaga kami na mas ang tatapang po ng loob ng mga illegalista. They just post po yung mga lahat ng illegal fireworks, firecrackers and pyrotechnics na binebenta nila. Meron pa nga nagbebenta ng chemical. Ayun So, na. nagugulat kami ang brazen po talaga ng tapang ng loob na talagang nag-online selling sila ng mga illegal. So, nakipag-ugnayan kami sa PNP at meron na po nahuli ang CIDG at yung cybercrime. So, kami nagpapasalamat na may action po ang PNP. Kailangan po lang sana ay mahuli po lahat. Nang sa ganun po, hindi po mapanganib sa mga bumibili ng mga illegal na ito kasi malalakas po yung ginagawa ng mga ito. So, it poses a risk not only to these people who are using it but also doon sa mga bystanders at saka sa mga inosente po na naglalakad lang pagkatapos magsisindi sila ng napakalakas. Hindi po tama yun. Opo. At saka siguro it's also a way of protecting yung naman pong mga small-scale pyrotechnics or yung mga entrepreneurs po na sumusunod doon sa guidelines. Kasi ito po mga hindi sumusunod, parang in a way nakakasira sila sa reputation po doon naman po sa mga sumusunod. Tama so, po. yun. Actually, if you were going to look sa mga
DOH mga findings na yung mga illegal, yung mga nasasaktan sa mga ito. Karamihan po dyan illegal eh. Kasi yung iba po sa kanila, wala pong DTI na PS mark. Yes. Naibenta po nila nang wala. So we always, we are proposing with, magkakaroon kasi ng pagre-revise ng IRR regarding this law. Pinapasali po namin na mandatory po dapat lahat ng produkto sa Pilipinas na mga ganitong paputok at pailaw ay ma-inspection po ng DTI at kung sino pong papasaan mabibigyan ng PS mark. Kung wala pong PS mark, dapat po talaga hindi po pwedeng ibenta yan sa merkado dahil po ibig sabihin hindi po natin assured yung quality standard ng mga ito. So hopefully pag ito po ay naipatupad, makikita natin lalong bababa po ang mga nasasaktan. Ayun. Nabanggit nyo kanina, nagsasagawa kayo ng seminars. Nakita rin po namin sa DOH data na karamihan din po sa mga nadidisgrasya sa paputok ay iyon pong mga bata. Meron po bang campaign ang PFA for public safety awareness na targeted naman po yung mga bata? Meron po ba tayong mga ganitong campaign? Inuulit po namin sa lahat ng mga seminar na ginagawa namin, nasabihan po namin, pag underage po or alanganing edad na nasa tingin nyo, humingi kayo ng ID. Nang sa ganon, hindi kayo magtinda sa mga ganong mga bata. Kasi yun nga ang mahirap, yung mga bata, hindi naman parang minsan po gumagamit ng mga ganitong mga, lalo sila pa yung gumagamit ng mga illegal eh. So, hopefully hindi po mahawakan ng mga bata yung mga ganitong mga illegal. Pero nakita na natin na throughout this year, since 30 plus years na po ang Republic Act 7183, from more than 10,000 injuries in Metro Manila alone, it's already down nationwide to 300 something. So that is a very big already parang sa safety ka nga. Ang kailangan na lang ay yung sa 300 plus na yun, matanggal natin yan. Ang sa amin po, pinapakiusap namin sa DOH na yung boga po, huwag po nila idagdag sa statistics ng mga injuries ng fireworks because boga is not, it's an improvised device, it's not fireworks. No? Parang dati po, sa amin po rin pati yung bala, pag may namatay sa nagpaputok ng baril, sa amin din kinarga. So, masaya kami at pinakinggan tayo ng DOH, tinanggal na nila yung bala sa amin. Pero yung boga po, this is an improvised device. It's not considered as a fireworks, no? Worldwide, it's not considered fireworks. Okay. So, hopefully, dito po, tanggalin po nila yung boga sa aming datos. Kung hindi po bababayan kung halos lahat po gumawa. Kung bumili na lang ng PVC pipe sa hardware, tapos nagsisindi sila ng sarili, no? Kung sa mga nakikinig po, sana po bantayan natin yung mga anak natin. Karamihan na nasasaktan na bata ngayon. Sa boga po nasasaktan. Yan po yung parang in na in ngayon. So bantayan natin yung mga anak natin. Kung may nakita tayo nagsisindi ng mga bata, pahuli natin yung mga ma-confiscate yung mga PVC pipe nila. Kasi ang delikado sa boga, kadalasan sa mata ang tama sa mga mukha nila. So medyo mapanganib talaga ang boga. So sana po sa mga nakikinig po, bantayan natin mga anak natin na hindi makagamit ng mga ganito. Ayun. Sir Joven, improvised device tsaka mga ligaw na bala, kailangan klaruhin po na hindi maisama sa datos pagdating po sa injuries na caused by fireworks, no? And also, pinag-iingat. Natanggal na yung bala pero Yes, yung boga natanggal. sa amin pa rin nilalagay. Okay. Dapat po hindi kasi kalaban po yun ng mga paputok at pailaw ang boga. Ayun. Okay. Sir Joven, ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming nagtatanong kung okay ba, legal ba magpaputok o magsindi ng paputok pailaw. Ang sagot po dyan, ang Republic Act 7183, ang EO28 at saka MO31, lahat po ito wala po nagsasabi na bawal po gumamit. Pero mga ibang local government units na nagkaroon ng ordinansa, yun ang medyo merong bantayan natin na kung nasaan tayo, no? Pero overall kasi yung ibang LGU, pinapakiusapan natin kasi makikita natin pag kinitil po natin na ang paggamit ng mga tao, dyan po sila gagamit ng mga boga. So kung ayaw natin masaktan lalo, ang kailangan po, ang EO28 kasi, lumabas ang EO28 para
to encourage people to use pyrotechnics instead of firecrackers. Instead na magpaputok, magpailaw ka na lang. So sa EO 28, yung pailaw po sa labas ng bahay mo, pwede mo nang gamitin. Pero hindi po naintindihan maraming LGU natin. Akala nila ibig sabihin ng Section 1 kasi firecracker, akala niya po nila sa word ng firecracker ay lahat po, which is wrong. Firecracker is paputok only. So yun lang po ang nililimit na dapat sa isang community fireworks zone sila magpasindi ng paputok. So hindi naman gagawin ng tao yon. So ang nag-shift po ang tao, makikita natin ang buying habit ng mga tao is from firecrackers na mas mapanganib at mas polluting po, lumipat na po sila sa pailaw. Ayun. So makikita natin ngayon, mas malinis po ang hangin natin, hindi po sila kasing dumi. Whereas dati po, nung illegal po lahat ng tao magsisindi ng paputok, walang nagsisindi ng pailaw. Very polluting po talaga that before. Ngayon, maganda na ang pollution level natin compared sa dati kasi pailaw na po ang ginagamit. So, sa akin lang po, sana yung LGU po, huwag natin kipilin ng paggamit dahil once a year lang po gusto i-celebrate ang Filipino ang tradition at culture nila. Naintindihan natin yung ibang tao po, walang ganung kultura, pero meron po marami sa ating Pilipino na ganito pong kultura na gusto magtaboy ng malas. Sana po huwag natin pigilan sila. I-allow natin, kaso lang, papantayan natin kung ano po ang kalidad na pwede pong makuha ng mga tao. Dapat po talaga de kalidad lang po. Nang sa ganun po, walang masasaktan kahit po sineselebrate ang ating culture. Ayun. Thank you po, Sir Joven, sa inyong pong insights. Maraming salamat sa inyong oras. Mabuhay po kayo at manigong bagong taon po sa inyo. Happy New Year sa lahat. Be safe. Happy New Year. Yan po si Sir Joven Ong, President ng Philippine Fireworks Association of the Philippines o PFA. Paalala mula sa himpilan, magbabalik po ang programang Usap-Usapan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka bang kumanta? Ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang? Bukod sa pinagagaan ng iyong pakiramdam, ay pinalalakas pa ang iyong lungs. Ang pagkanta ay nakakatulong din para labanan ng iyong stress at ikaw ay makapag-relax. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng iyong memorya at pag ikaw ay nakakaranas ng hirap sa buhay. At ang good news, ang pagkanta ay para sa lahat. Let it go, Nasa tono ka man o wala. and here I stand. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, nagbabalik po ang programang Usap-Usapan dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At syempre kasama niyo pa rin po ako sa programa, Bea Gaza de Guzman. Napapanood at napapakinggan po tayo live sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Pilipinas World Service. Maging sa audio streaming at online radio gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. At syempre sa shortwave radio, ang English service natin napapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 12.020, 15.640 at 17.665 megahertz. Ang Filipino program naman po mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 9.370, 9.925 at 12.120 megahertz. Ito na po ang inyong pinakahihintay na usapan o talakayan dito po sa ating palatuntunan. Kasama natin live via phone patch ang isang feng shui expert, si Ma'am Ara Manalili, para alamin natin kung ano ba ang energy ng 2026. Magandang araw po sa inyo, Miss Ara. Si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service. Good morning po sa inyo lahat. Thank you, Miss Bea, for another invitation. Happy New Year in advance. Happy New Year. At alam ko na busy. Yes, alam din po namin, busy kayo. Marami kayong invites from the media dahil dito sa ating pag-uusapan. Kaya salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Yes, anytime. Yes, ang tanong namin, Ma'am Ara, ano po ba ang overall energy ng 2026, yung Year of the Fire Horse? Okay, the Year of the Fire Horse will come on the February 17. Okay.
So, February 16, sasalubong na tayo sa New Year, no? Mhm. Kaya hindi siya January. Okay. So, sa 17 pa po ang umpisa ng Chinese New Year. Mhm. So, meron pa tayong paghahanda na Yes. dapat gawin during the Fire Horse. Mhm. Speaking of Okay. paghahanda, Ma'am Yeah. Ara, ano ba ang mga dapat natin paghandaan? Meron ba tayong mga lucky colors na makakatulong sa ating pampaswerte? Paano po ba tayo maghahanda, Ma'am? Yes, actually, the Fire Horse is also the cycle of the new cycle, period 9, for the next 20 years. So, the upcoming 2026, the horse fire is the third year of the cycle. Mhm. So, nagsimula po yung new cycle ng Fire Horse, Lucky 9. This will be ended on start on 2024 and up to 2043. Mhm. So every cycle we have this kind of energy. This is the 9th, no? Sabihin, last na tong 9. Sabihin, multiplier luck siya and completion luck. That's why the horse fire is love, is spiritual, AI, technology, advanced technology, machines. And this time around, kailangan natin siyang sabayan. Kasi si Okay. horse, mabilis siya. Oo Diba? nga, no? Mm-mm. Yes, napapansin mo, ang bilis lang ng panahon, oras na. Kaya itong 9 is like rebirth natin yon. Di ba siya na months tayong dinadala ng ating magulang, nanay, Mm-mm. no? Na the 9th month, lalabas na tayo. So this is the 9th cycle also na to bring more love. Maging malapit tayo kay God para kasi natin yung spiritual energy natin. Mhm. No? Yung material things is the past 20 years, nung period of 8, 2003 to 2023, yung wealth energy na yan, ng earth lock, is yung mga lupa nagkaroon na ng mga massive infrastructures. Mm-mm. No? Ngayon, kung hindi tayo nakapag-ipon or naging mabuti, hindi tayo nag-aral mabuti, Mm. sa panahon ng apoy, kailangan natin mas maging matalino, Okay. mas maging palaaral. Walang posible kay God. Kung tayo ay masipag, mahilig umingi ng tulong about how can we do this. Mhm. Kasi the fire is really about, loving the whole family. Kaya nakikita mo yung vibration ng energy, ang love na, ang dami nangyayaring di maganda, tama? Mhm. Kaya yung the spiritual energy is weakened. So, magti-triple energy po yan. Pagpasok ng 2026, triple total loss po. Ibig sabihin, yung mga tao magiging aggressive sila. Magiging yung apoy. Sabihin, sunog. So, ingatan natin yung bahay. Check mo buti yung mga gas, yung kitchen. I-double check po yan para hindi ko mag-accumulate ng fire. Or, Okay. si horse is love, tama? Pero dahil negative energy, yung fire na energy na pinapasok niya, sabihin negative love yun. Mm. Kaya usong-uso po ngayon na darating yung betrayal, cheating, mag-best friend. Okay. Nakapunta sa love life sa best friend, ganyan. So, iiwasan natin yan. Kumbaga, bring more love. And yung Southwest po kasi bahay ng mag-asawa, marriage luck, bahay ng babae, nanay, single mom. So, yung couples, kailangan po ingatan natin to kasi nandun po yung 7 dangers. Mm. Okay? Ibig sabihin, nandyan po yung robbery, cheating, legal problems, untimely total loss, and then accident. Okay. Kaya yung mga mag-asawa, pag hindi na kayo nagbati ngayon New Year, huwag nyo nang dalhin yung energy na yan, di ba? Mhm. Magkasundo at magpatawad. Mhm.
Ayun. So, yung horse po is also all about fame and recognition. So, the more we work hard, and then yung promotional luck natin, mag-a-activate yun. So, kailangan hindi tayo masyadong sensitive, baka hindi tayo napapansin, baka hindi tayo napopromote. Kailangan aralin natin bakit. Hindi yung nagiging mapusok tayo. Mhm. At saka yung paggamit ng wrong energy for social media. Diba? Ayan. Ano yun? Yung wrong energy for social media. Scandal. Number 1, scandal. Oh, scandals. Diba? Okay. Too much love can kill you. Oo nga eh. Kaya maraming Mga artistang bagay. naghihiwalayan. Yes. So, yung pagiging, napusok na yan, kailangan iingatan natin yan. Diba? At saka yung social media, it means yung sobrang exposure natin, yung bahay natin na-expose na sa kaka-picture. Oo nga. Nagkakaroon pa yan Pati ng mata information for ng knockout. passport, ma-fraud tayo niyan. Di ba? Oo. So, ang daming mga bagay na kailangan nating pag-ingatan. Ang media ay mabuti kung itatama mo siya, kung gagamitin mo siya sa mas mabuti. Okay. For your livelihood, kung makakadagdag ng talino, skills, di ba? Mhm. Doon tayo. Kasi FIRE is also about leadership. So, susubukan ngayon ulit ang matinding leadership ng ating gobyerno. Kasi FIRE yan eh. FIRE is about leadership. So, triple total loss yan. Oh. Bawat galaw, pag mali ang gawa dyan, may maling gagawin, no? Kaya So, nga. Marami pa namang issue sa ating leadership ngayon, Ma'am Ara. Kaya yung nakakasunugan na. Evidence. Kaya nga eh. Pero ito ay kailangan natin na hindi tayo maging dependent doon. So, Okay. small unit natin sa loob ng bahay, that is our small unit of governance, tama? Mhm. Start sa ating pamilya muna ulit. Kasi doon mag-uumpisa yung love. Kasi the more na maraming kayo sa labas, kung kayo ay matibay, di ba, pagtitibayin tayong lahat. Number 1, yung pagdadasal, yung pag-bless ng pagkain. Mhm. So, ayan po yung kakaharapin natin. Kaya, Ma'am, Miss Bea, the airlines, if you can see, that is airline, fire industry, that is the aeroplano. Oo nga. Airline industry. So, hindi pa rin po natatapos yung mga aksidente dyan. Oo nga. Last year, meron din po maraming mga Opo. naiulat na problema po sa or accident disaster. sa eroplano, no? Yes. So, Oo. pagpasok pa lang nga ng 2024, marami na, lalong-lalo na po sa metal area, that is the western country. That is America. Oo nga. Kasi po, ang metal energy na yan, during the fire cycle, tinutunaw na po yung metal areas for the next 20 years. So, ang Asia po ang malakas ngayon dahil fire loves the wood area, that is China, East, Okay. Eastern area, and then Southeast, that is the Philippines, Singapore, Southeast Asia, southern part of the globe, and then the country, the South, no, the Philippines. Pero ngayon po kasi, umiikot po kasi annually. So yung southern Mindanao po, yan po medyo maaapektuhan po ng mas maraming air disaster. Okay. Airline disaster, and then fire disaster. So yung patapos na po kasi yung North energy, this 2025, yung North po kasi nandun po yung robbery, cheating, legal problems po. Mhm. That is water element, kaya nagkakaroon ng nakawan sa tubig, that is the flood, diba? Kaya nga, Flood. Ma'am Ara. Kaya, Ano ba yan? Bakit yung mga sinasabi mo tumutumpak? kasi po wala po yan mo, may umiikot talaga. So yung water disaster, tapos na po siya, yung fire disaster naman. Kaya kailangan nating pag-ingatan, no? Hindi pa lang, tumapasok pa lang po yung, diba po, ang New Year, ang dami na po nahuhulog sa bangin. Mhm. Totoo. So, may mga disaster talaga na ganyan. Kailangan maging mas maingat, huwag tayo nagmamadali. Okay. So, Kasi po, di ba, our feet is the southern part of the body. mhm. So, yung pagmamadali po, di ba,
speed seahorse. Mhm. So, aalalay tayo. Okay. Yung Ayun. pagsakay ng motor, di ba? Wag Kung hindi naman magmamadali. kailangan aalis, wag na lang. Kaya nga, marami nga, yun nga yung pinag-usapan namin sa first part, marami pong mga road accidents ngayon, Ma'am Ara. Opo, kasi nga po, dahil nga ang mga tao, there are lost na. Imagine, you're already riding without any gears, without protection, naka-short, naka-sando. Diba? You don't have no protection at all. Tapos naka-cellphone pa. So, kailangan nating pag-ingatan. Tayo na mismong maging disiplinado, di ba po? Oo. Okay, let's go for the animals. Yes, go ahead po. Okay. Si horse po, di ba, may total loss na siya. Mhm. Idadamay niya ngayon ng best friend niya, si Sheep. Okay. Nako, year of the sheep ako. Yeah, so prone po yan sa nakaw. No, robbery, cheating, legal problem. So, kailangan po pakakaingatan. Okay. Okay, ang kailangan ni Sheep para makatulong sa kanya, Mhm. you should have something na katulong ni pig and rabbit. Okay. Maglagay ka po ng figurine sa table at sa bahay. Okay. Kasi si rabbit po ay friend mo, si pig naman din po ay friend mo. Okay. Pero ang mas malakas po talaga si rabbit na lang. Rabbit na lang po ilagay nyo. Kasi siya po yung may 9 eh. Okay. Lucky 9. Okay. Next? So, next is ano lang ho Okay po. Just give me a minute, a second lang. Okay. Si horse, sheep, and then si rat po, di ba, undergoing siya doon sa robbery cheating, hindi pa rin po natatapos yung energy niya sa pagbabayad ng mga nanakaw. Okay. So, kailangan po alagaan mabuti yung kanyang health. Pero siya po yung meron pong heaven's luck ngayon. Okay. Sabihin, patience lang. Huwag lang mag-double your money. Yung paglalagay ng money. Di ba? Mhm. Yung, parang nauso po kasi ngayon yan eh. Di ba? Pag-i-scam. Oo nga, marami nga pong scamming na nangyayari. Yeah. So, iwasan ni rat yan. Si ox naman, at saka si tiger, dahil binigyan siya ng total loss ng snakewood last year, papasok po ang 2026, sa kanya naman po yung very good luck. Okay. Yes, makakahinga Ito na pala yung ang mga masaswerte. Ox, Yes. tiger. Sila naman yung makakahinga kasi sila naman yung tinamaan ng total loss. Okay. No? Yes. Ngayon, si tiger and ox, ngayon naman si rabbit, meron siyang infinite luck. Okay. May dala siyang wealth energy. Ayan. Kailangan niyang i-activate yung water energy niya sa bahay. Hanapin niya yung eastern area, bigyan niya ng fountain or aquarium. Si rabbit. Okay. Okay. Si dragon and snake naman, ayan, nasa kanya yung current prosperity star. Sabihin, marami siyang matatapos ngayong taon. Ay, yayaman pala Completion tong mga to. Yeah. Completion luck sila. Sabihin, Okay. maganda yung kanyang energy. Okay? Si horse, kailangan lang talagang alagaan ng kanyang puso kasi marami pong triple total loss yan. Okay. No? Kaya si monkey at saka si sheep, dahil best friend niya, dinamay niya na si sheep at saka si monkey. Sige yun. Ayan, kailangan mo pong patatagin, Okay. no, ang iyong energy. At saka yung earth luck mo po, ma'am, where you're a metal born, so wear earth colors, yellow, brown, beige. Okay. Opo, para hindi kayo tunawin ng apoy. Yan. Yellow, Okay. brown, Brown, beige. beige. Okay. Si horse naman po, blue naman po, blue color. Si rooster, ayan, dahil siya ay may dala-dala na total loss for 20 years, ngayon naman,
binigyan naman siya ni Horse ng quarter-sam, lawsuits. Yan. Yung energy na yan po ay palaaway ang mga rooster. Lalong-lalo na yung mga metal borns 1981. So, kailangan nilang magsuot ng kulay blue. Kaiingatan nilang yung basta-basta nakikipag-away para hindi makasawhan. Diba? Kasi po, metal po sila, ma'am. So, the metal will be melted during the fire. Imagine mo, 3 fire yun na pagsubok. Lalo na kung nakatira ka pa sa metal areas. Kaya nga. Diba? Okay. Northwest po is bahay ng pig and dog. Meron naman po silang victory for the next 20 years. Pero during this time, si Horse po kasi alay niya naman po si Dog. Okay. Si Dog and Pig kasi nakatira sa isang bahay, kaya may blessing pa din ng victory. Pero yung mga tatay po yung medyo na maaapektuhan for the illness. Sa health naman ito. Opo, illness. Tapos si Mami naman, yung mga gastusin, yan, yung mga utang. Prone to, naman siya, scam. Battery cheating. Okay. So yan po, na sheep, rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, monkey, rooster, and yung pig and dog na natin, na rundown natin, no, kay Miss Ara. Sige, Miss Ara, ang inyo pong... Ay, tiger, nakabanggit ko na ba yung tiger and ox, no? Yung center of the, our heart, the center of our home, or center, no? Cebu, Central Luzon, or center of the world, balik ulit po sa victory. Kasi this year po, nasa illness pa po yung heart natin. So ngayon, meron na pong kasiyahan. Kailangan natin pa rin, we feel victorious pa din. We win pa din despite of all this pagsubok. Ayun. Okay. Yung sige. color po? Yes, yung color and actually Sige, na... yung color of the year po, kasi diba, this is fire. If you can see, marami pong colorful, no? Yes. Nakikita mo, fire, red, orange, green, everything purple. So, it's love color. Okay. But we cannot use that dahil meron po siyang affliction, ma'am. Depende po yun, ma'am, sa kapanganakan. Oh, yun. Kaya, katulad po kayo, di ba? yellow, brown, and beige kayo. ako. Para ma-tame yung fire. Apoy yan. Pero, hindi po natin siya pwedeng i-wear this coming New Year. Kaya, yung iba po, may color blue, may teal, may incorporate of watercolor para na lang hindi natin sakupain yung apoy. Fire disaster. Ayun. Kung makikita mo, mapapansin mo, mas naka-blue lahat. Halos. Ayun. Okay, Ma'am Aaron, we're running out of material time. Meron pa sana kami itatanong, pero siguro pwede na to sa Chinese New Year ulit, ano? In the meantime, para mas mahabang usapan. Meron tayong segment para yung ibang mga animals, may 5 kinds of animals kasi para matulungan din natin sila. Yes. Okay, Ma'am Aaron, ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig, tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Opo, kailangan nating manatiling ang love, no? Ang energy po mas mataas at spiritual. Gitna natin si God parate. God bless us all. Thank you po. Thank you, Ma'am Ara. Maraming salamat sa inyong oras at mabuhay po kayo. Salamat. Yan po si Miss Ara Manilili, isang feng shui expert, nagbahagi sa atin ng ating mga dapat paghandaan dito sa darating na Chinese New Year, Year of the Fire Horse, year 2026. Nako, ito na, sinasenyosan ako dito ni Jerome. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig dito po sa Palatuntunang Usap-Usapan. Syempre po sa ating mga naging panauhin at sa ating mga nakasama sa produksyon, sa ating Warcast operator na si Justin Osias at
ang aking po mga co-producer Erwin Peñano at Jerome Toledo. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw po at manigong bagong taon sa inyong lahat. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.